What's up mga kalapatids? Good morning sa ating lahat. Welcome back sa Chocobo Love TV. And for today's video, araw ng Lunes, ay sisimulan na nga natin o itutuloy natin yung ating pinapatupad na programa sa ating mga alaga patungkol pa rin sa trapping. So ngayon natin sisimulan yung panibagong yugto na pagbubugaw sa kanila para masanay sila na huwag magtatatambay sa labas ng ating kulungan. So ngayon nga, umaga na naman, daily routine. Okay naman yung kanilang mga dumi at pakakawalan na natin sila. Ano to? Parang sumusuka. May problema ka ba? Kahapon, ito yung parang yung parang laylay yung pakpak, pero hindi naman pala, wala namang problema. Ngayon naman parang nadudual siya. Ewan ko ba dito? Tara mga kalapatids, pakawalan na natin to. Baka pakawalan pa ng iba. Yon, isa na naman magandang panahon mga kalapatids. Napakaganda ng kalangitan sa umagang ito. So yung mga may lakad dyan, ingat-ingat tayo mga kalapatids. Ayan, nabuksan na natin. Labas. Yun. Samantala, dito naman tayo sa ating mga breeder. Ayan yung ating mga breeder. Matagal natin hindi sila nakamusta. Ayan. Ito nga pala mga kalapatids, sa kasamaan palad, yung itlog nila napahamak. Kaya mahabol tayo na mag-breed uli para makapag-produce sila ng panibagong itlog. Kung papala rin, may laro sana natin sa summer next year. Samantala, dito, ito, nangitlog na yata ito At madalas ang upo nito, naghahanap ng hugad. Yan, binigyan ko. Pero sakasakaling mangitlog yan at fertile, pamimigay natin yan syempre sa may gusto. Ito, gusto kong mangitlog. Yan. Yun o. Yan o. Malapit na mangitlog. Yung ganyang behavior ng inahin or ng hen, isang senyalis yan na mangingitlog na siya. Malapit ng mangitlog. Kapag nakita niyo yung ganyang behavior ng mga alaga yung hen, tiyakin ninyo na meron na kayong nest o pugad sa kanilang kulungan. A few moments later. Mga kalapatids, ayan yung dalawang pasaway nating ibon Ayaw rumonda. Yung pasimuno ng tambay dalawang to Kanina pa nagtatatambay. Paparusahan natin yan mamaya. Ayan yung tatlong ibon natin na masipag lumupad. Yun. Lalapit, bubugawin natin yan. Yan mga kanubi, sa tuwing lumalapit yung ating mga ibon, binubugaw natin para hindi sila magdapo agad. Yan, pataas na sila ng pataas. Patakin natin yan. Pagudi natin tong tatlong to. Bababa na to. Yun, pamumaba. Yan mga kalapatids, bubugawin pa natin yan. A few moments later. Yan, dadapo na yan. Yan yung ating mga karondahin na kain. Hayaan natin yan. Baba na natin yung pambugaw natin at hayaan natin sila bumaba. Ayan, bumaba na. Okay. Ayan, ngayon palilipad yung dalawang pasaway. So yung dalawang pasaway, di kakain yun. One eternity later. Ayan mga kalapatids, pagkatapos natin sila tawag-tawagin, wala talaga silang kare-reaction.
bahala sila. Medyo hindi nga tayo satisfied sa ginawa ng ating mga alagang ibon, sapagkat maaga natin silang pinakawalan dito sa kulungan. Then after more than hour, umakyat ulit tayo, nakita natin sila doon nakatambay sa bubong. Tapos nung tinawag natin sila, hindi sila nag-response. Nung binugaw natin, lalo lang sila pumunta doon sa bubong, doon sa hindi natin maaabot. Ngayon, inisip ko, bakit hindi sila lumipad? May problema ba sila? Hindi naman sila totally kasagsagan ng lugo nila. Actually, nakakalipad na sila ng mga nakaraan. Although, hindi pa tapos o completely, fully finish yung kanilang molting. Hindi ko lubos maisip ba't ayaw nilang lumipad. Inisip ko, baka gutom. Tinawag natin, pinituhan natin. Wala silang response. Parang wala lang. Dalawang beses ko sila pinituhan, hindi sila nag-response. After 2 hours, nung papapasukin ko na sila, lumipad yung yung tatlong bata. Yung dalawang itim na mas matanda sa kanila ng ilang buwan, wala, hindi lumipad, nagtatambay lang. Then after nila rumonda, lumanding yung tatlo doon sa may bubong, doon sa may mataas na bubong sa kapitbahay. Di maabot ng ating panungkit, di rin natin masaway, di naman natin pwedeng batuhin yun. Wala tayong magawa, kundi pituhan sila. Nung pinituhan natin sila para hindi na sila tumambay doon, dito na sila magpahinga, wala, hindi sila pumasok, hindi sila nag-response. Kaya ngayon, gugutumin natin sila para magtanda. Kapag tinawag, pasok agad sa kulungan. A few moments later. Time check tayo mga kalapatids. 8:47 ng umaga at ayan na nga. Siguro nakaranas na rin ng gutom at pumasok na sila. Pero ayan, nandyan yung ating kahon. Kaya nandyan yan mga kalapatids na kanyubi. Sa sobrang inis ko, binartulin ako yung dalawang hindi rumonda. Hindi na nga rumonda, nagtatatambay pa. Ayan sila. Nasa loob sila, yung dalawang itim. Tapos, eto naman, yung tatlong to, rumonda naman sila mga kalapatids. Kaya lamang, nung tumawag tayo kanina, nung pumito tayo, dinedma lang nila mga kalapatids. Doon sila nagpahinga sa mataas na bubong. Ayan sila mga kalapatids. Kaya ang parusa nila, hindi rin sila kakain, pero dahil sa rumonda sila, tubig lang sila na may bawang at oregano na may probiotics yan ang babanata nila ngayon. So sana matuto sila sa ginawa nilang kapalpakan ngayong araw na to mga kalapatids. Alisin na natin to para alam nila na wala na silang aasahan pa. At mamayang hapon mga kalapatids, makakawala natin yung mga yan. Siyempre ewan ko kung roronda yan dahil gutom na yung mga yan. At kapag tinawag natin, tingnan natin kung ano magiging resulta. So yun mga kalapatids, babalik na lang tayo mamayang hapon. Kailangan nilang matuto. Minsan ganyan yan, nanunubok yung mga yan At minsan kala mo disiplinado na, tapos isang araw hindi sila susunod, ganon. Kailangan maging stricto pa rin tayo. At tayo pa rin ang masusunod.